Ano ba talaga ang low carb? Yan ang tanong na sasagutin natin sa ating video ngayong araw na ito para po maliwanagan ng iba kasi paulit-ulit na pong tinatanong sa atin ang patungkol sa low carb. Good morning, this is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong YouTube channel at welcome din sa ating pong Facebook page Ate Mabs TV para sa ating kwentuhang pangkalusugan. Sagutin natin ang tanong ito. Ano ba talaga ang low carb? Ang low carb ay isang lifestyle na binabawasan ang carbohydrates tulad ng sukal, kanin, tinapay, matatamis na pagkain at inumin. Para ano? Para bumaba ang blood sugar at insulin. Para mas magamit natin ang taba ng ating katawan bilang enerhiya. Na hindi lang tayo dumedepende sa asukal na meron tayo sa ating katawan. Para gumaan din ang ating pakiramdam at luminaw ang ating isip. Diba? Ang ganda, no? At ano ba yung mga pinaprioritize ng low carb na dapat nating kainin? Una, yung mga pagkaing maprotina tulad ng karne, itlog, manok, karne ng baboy, baka, kambing, kalabaw, basta karne. Okay? Healthy fats, pinaprioritize din natin yan. Galing sa avocado, sa niyog, coconut oil, olive oil, tallow na galing sa taba ng baka, lard na galing sa taba ng baboy. At syempre, priority din natin yung pagkain ng gulay. Yung mga gulay na mababa sa carbohydrates. At priority natin ang tubig at electrolytes. Kasi pag tayo ay low carber na, hindi na tayo nagre-retain ng water sa ating katawan at ito'y iniiihi na natin kung kaya't kailangan ay well-hydrated tayo para maiwasan ang mga discomfort. Layunin ng low carb ang metabolic health, hindi lang basta pumayat. Tandaan natin yan ha, hindi lang ito puro pagpapapayat. Mahalaga yung metabolic health natin. So ano naman yung hindi low carb? Hindi ito zero food o gutom style. Yan yung number 1. Hindi yan para gutumin ka, hindi ito yung para hindi ka nakakain. Sa totoo lang, ang mga low carber kumakain pa rin. Pero mas tamang pagkain lang ang pinipiling kainin at hindi na gutumin ang mga low carber. Number 2, hindi ito puro karne lang. Kailangan pa rin ng gulay, taba at dapat balanse. Number 3, hindi ito crash diet o short term lang. Lifestyle ang low carb at hindi ito 7-day experiment ha. Huwag yung pag okay ka na, nakuha mo na yung gusto mo, pumayat ka na, gumaling ka na, ay ititigil mo na ang paglo-low carb at babalik ka na sa dati mong lifestyle. Tandaan mo, this is not a diet, this is a lifestyle. Number 4, hindi ito excuse para kumain ng kahit ano basta walang kanin. Yan yung maling iniisip ng mga tao. Pag wala na akong kanin, low carber na ako. Pag hindi na ako kumakain ng kanin, low carber na ako. Hindi po totoo yan. Maraming carbohydrates pa din ang mga kinakain nating iba. Maraming asukal, tulad ng mga sauces, mga processed food. Dapat lahat ng mataas sa carbohydrates ay iiwasan natin. Number 5, hindi ito magic. Kailangan ng consistency, kaalaman, at pakikinig sa katawan. Listen to your body. Dapat consistent. Pag sinimulan mo na to, tuloy-tuloy mo na. At huwag kang pabago-bago ng isip. Kailangan alam mo rin kung anong dahilan mo, bakit mo to ginagawa. Bakit mahalagang malinaw ito? Kapag alam mo kung ano ang low carb at ano ang hindi ito, mas iwas ka sa frustration. Mas less ang cheating, mas sustainable ang lifestyle, mas gumaganda ang resulta physically and mentally. Proven na natin yan. Mag-4 na taon na po tayong low carber. At tandaan po ninyo, ito ang iiwanan ko sa inyo. Hindi mo masusunod ng tama ang isang bagay kung mali ang pagkaintindi mo rito. Kaya napakahalaga po na ang low carb ay inaaral at inuunawa, iniintindi bago nito gawin. At kung ikaw ay merong karamdaman
bago mo simulan ang low carb, magkonsulta ka sa low carb doctor para siguradong tama ang gabay na makukuha mo. Nang sa ganon, hindi ka magkamali sa paglo-low carb na gagawin mo. Yun lang po, and I hope na may natutunan kayo sa ating video na ito. Please don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. God bless everyone. Always remember, God loves you.